Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Morning po. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Kamusta po ang Hearts Day? Uulitin po. Tayo po ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon sa mga Kawikaan, chapter 10. Sabay-sabay po tayo. Ang matalinong anak na aligaya ng magulang, ngunit tinig sa dibdib ang anak ng ama. Ang yamang buhat sa masama ay di pa pinagbangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarako, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na magsino. Ang nahiba kung tag-araw ay napakilala ng katalinuhan, ngunit natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kakilian. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapala at kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak ang kaparang. Magandang tayo tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mga manong magsalita. Ang namuhay na tapat ay pinagharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malandang pangalaman. Ang malikot na mata ay lagi sa kabuluhan, at ang bibig na maluwang nakahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-sari kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labing na may unawang matatagpuan ng karunungan, ngunit sa likod ng isang mamang pamalo ang kailangan. Ang taong matalino nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mamang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayaman, matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan na lagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng katuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang masama binawaldas sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan, ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong lumang. Puri ng salita ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manatili sa presensya ng Panginoon as we sing this song. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we
Purihin ka aming Panginoon, dakilain ka sa umagang ito. Tinataas po namin ang iyong pangalan, aming Diyos. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa dakilang pagmamahal mo sa amin. Salamat sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ikaw ang karapat-dapat ng papuri ng pagsamba namin ngayong umaga. Aming Diyos, hayaan mo po na ang aming mga puso ay linisin mo, Panginoon. Ano man ang nakikita mo, hindi po karapat-dapat. Nagawa po namin na sinasadya man o hindi, Panginoon, patawarin mo po kami. Hayaan mo po, O Diyos, na lumapit kami na may pagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, O Diyos. Lord, sa umpisa ng aming pananambahan sa iyo, hayaan mong papurihan ka namin, sambahin ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Hayag namin, Panginoon, kung gaano kakabuting Diyos sa amin sa pamamagitan ng mga awitin, O Diyos. Hindi lamang po kami umawit, Lord God, mula sa aming mga bibig, kundi awitin namin ito, Panginoon, ng merong pagsamba sa iyo, ng merong pasasalamat, Panginoon, ng merong pagdakila, Panginoon, na merong pag-asa, Panginoon, anuman ang kinakaharap namin ngayon, anumang sirkumstansya ng aming buhay, Panginoon. Hayaan mo na mga awiting ito magdala sa amin ng pag-asa, magdala sa amin ng kagalingan, Panginoon, magdala sa amin, Panginoon, ng kabuhayan, Panginoon, sa aming mga spirito, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Hayaan mo, Diyos, na sa aming pagpupuri sa iyo kasama ng mga instrumentong ito, Panginoon, ay madala kami, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Maranasan namin, Panginoon, ang presensya mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hindi hadlang anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, kundi, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magpuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maramdaman ka namin ngayong umaga. Maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Ito ang nais namin, O Diyos. Ikaw ang kasama namin sa aming pagpupuri ngayong umaga. Kasama ng bawat iglesia, Panginoon, na bukas ngayon upang magpuri sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, marinig mo ang bawat tinig namin na magpupuri sa iyo. Marinig mo, Panginoon, ang aming pagpupuri sa iyo sapagkat ikaw ay dakila. Ikaw ay karapat-dapat ng aming pagpuri, ng aming pagsamba, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, maging sa pakikinig namin ng iyong mga salita ngayong umaga. Hayaan mong maranasan namin, Panginoon, ang iyong tinig, Panginoon. Marinig ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahero mo, Panginoon, ngayong umaga. Maranasan ka namin, Panginoon, anuman ang nais mong ibahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Panginoon, malaya ka. Malaya ka kumilos, Panginoon. Malaya ka, Panginoon, mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, maging sa aming pagbibigay. Salamat din po, Panginoon, sapagkat meron ka, Panginoon, ipinagkakaloob na kabuhayan. Meron kang lakas na ipinagkakaloob sa bawat isa upang ibigay namin, Panginoon, ang aming mga katawan sa paghahanap buhay, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ay mabigyan namin ng kagalakan. Mabigyan namin, Panginoon, ng aming alay sa iyo ngayong umaga. Kaya, O Diyos, salamat, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw ang maluwalhati ngayong umaga, Panginoon. Ikaw ang madakila. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, aming Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Muli magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng isang magandang umaga. Magandang umaga. Amen. Today po, we are reminded na ang grace ni Lord ay sapat at hindi na natin kailangan maging perfect kasi sapat na ang kanyang biyaya. Kaya let's celebrate God's grace po as we sing, Your Grace is Enough. You wrestle with the sinner's heart.
the grace ng Lord, we are secure in His love. Amen po ba? Maraming bagay ang nagbabago, pero one thing remains. His love never fails. Kaya let's continue worshiping the Lord as we sing this song po. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. One thing remains. One thing remains. Your love never fails. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes. It
kanta, we are reminded kung sino si Lord sa buhay natin. Sa bawat oras, sa bawat season, He has never left us. Yeah, let us continue worshiping the Lord as we sing goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
Mary. Minsan ba, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Maaari na po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Amen. Masarap pong magpuri sa ating Panginoon. Mas masarap pong magpuri kung sama-sama kaysa mag-isa lang tayo sa bahay. Ano po? Amen. Ngayong umaga po ay hindi po ako ang magpipreach. Purihin po ang Panginoon dahil talagang ang Diyos ay mabuti sa ating iglesia. Ano po? Mahabang panahon o isang taon po yata tayong walang ibang naririnig na messenger, kundi pag hindi ako, si Pastor Anina, si Pastor Diego, kami lang. But ngayong umaga, purihin po ang Panginoon dahil meron po tayong tagapagsalita. Siya po ay galing sa family ng Guevara. Ayan. So, kung saan ang ating church po ng SBC ay talagang pinagpala, siya po ay isa sa anak ni Tatay Gundo at Nanay Tining, kapatid po ni Pastor Norden. Pangalawa sa bunso na anak ng ating nanay at tatay. Siya po ay may asawa at meron nag-iisang anak. Kung si nanay po maraming anak, siya po nag-iisa lang ang kanyang anak. Siya po ay dating, long time ago, siya po ay naging cell group member ko. At nakita ko po kung gaano talaga yung paglago niya sa Panginoon. Kasi tuwing nagsisell group kami, naaalala ko lang siya umiiyak. Parang ngayon gano'n pa rin. Pero salamat sa Panginoon, talagang ang Diyos ay mabuti at siya ay pagpapala sa marami. Siya po ay pinagkalooban ng magandang boses. Kaya naman talagang I am blessed and I am proud to introduce our speaker for this morning. Salamat sa kanyang buhay, Sister Esther Guevara. Ay, Reside na pala. Esther Guevara Reside. Good morning po. Teka lang, may nahanap ako. Sa mga hindi ko nga po nakakilala sa akin, ako po ay, ilang taon na ako? Yun. 48 years old. Kaya ngayon ang church ay nag-celebrate ng 48th anniversary. So ako po yung unang dinedicate doon. At ako rin po ay naging estudyante ni Ate Beth noong unang panahon. So, sila po yung mga teacher namin sa Sunday School. Yan. Ay kuya. May mga relative po ko. So, kung hindi niyo po alam, kamag-anak ko po si Pastor Asim, pamangkin ko po siya. So, mataas po ang ranggo ng dugo namin. Yan, purihin po ang Panginoon. So, ngayon po ay, ang topic niyo po ay love always wins. Happy Hearts Day po pala. So, sino po nag-date kahapon? So, wala. Wala tayong pera. Announcement, bukas na po ang Ayala Mall. Okay. So, talaga, kinakabahan ko kaya ganito ako. Kasi kanta na lang po tayo kasi sa church ay kumakanta lang po ako. Okay, tuloy na po natin. So, ang topic po this week ay love that perseveres. Pero actually po, ganda na po ng awitan natin kanina. Grabe, kung talagang na-describe lahat. Hindi pa naman. Marami pang iba pang description ng love ni Lord sa atin. Pero nabanggit na po, kaya ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Pwede po mag-pray po muna tayo bago tayo magpatuloy. Lord, salamat for opportunity, Lord, na minsan pa, God, ay
makapag-share ng gospel, ng word mo, Lord, at hayaan mo, Lord, namin yung presence ay patuloy namin maranasan, O God, as we listen to your word. Hayaan mo, Lord, na talagang lalo pang lumalim ang pagkakilala namin sa iyo at kung paano kami mag-respond, O God. Help us, Lord, magmuna po kayo sa amin. Para ng Espiritu, tulungan niyo po kami maunawaan ng iyong salita. Salamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, love that perseveres. Ang focus po natin ay God's love reaches us at our weakest and gives hope beyond our brokenness. So, ang big idea naman po ay God's love always wins because it acts for us at our worst and never gives up on us. Ibig sabihin po ay pagmamahal ng Diyos ay hindi nakadepende kung mabait tayo or perfect tayo. Hindi doon. Hindi talaga, hindi yun pasado, pagkumbaga. So, marami po sa atin na lumaki sa ganitong pag-iisip. Kailangan mo munang magbago bago ka mahalin ni Diyos. Kaya may mga nangyayari na hindi tayo lumapit sa Panginoon. Natatakot tayong bumalik. Iniisip natin na disqualified na tayo. Pero kinontra ito ng Romans 5, 6-8. Ang maling paniniwalang ito. Sabi dito ni Paul, Paul makes it clear, God did not wait for us to improve. He moved while we were at our worst. So, kaya ang series nga po natin is called Love Always Wins because the love of God does not retreat, delay, or give up. Sa Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sumusuko. He never fails. So, basahin po natin ang scripture sa Romans 5, 6-8. Sabay-sabay po natin basahin. Sapagkat noong tayo hihina pa, namatay si Kristo dahil sa mga masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang sino man ay mamatay dahil sa isang matuwid. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo pa'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. So ang main idea po natin, love always wins because God's love acts first, loves sacrificially, and perseveres even when we don't deserve. So para po lalo na natin ma-appreciate ang pag-ibig ng Panginoon, meron akong dalawang word. Siyempre, ito yung mga word na madalas natin narinig sa mga awitin at mga sinasabi ng mga preacher. Yan. Ang word na to ay grace at mercy. Hindi ko alam kung narinig niyo na to, pero sabi ni ChatGPT, grace is receiving something good that we do not deserve. Grace is receiving something good that we do not deserve. So, sana na-appreciate natin ang word na grace ngayon, ha? Okay. Ang mercy naman is not receiving the punishment that we do deserve. Kasi parang pili lang natin, awa lang, okay. Pero ito pala yung mga meaning. Sa mercy, alam natin na ang deserve pala natin ay punishment. Ang deserve natin ay kamatayan. Di ba yun ang sinasabi sa Bible? Ayun ang deserve natin dahil tayo makasalanan. Ay punishment, death. Pero dahil sa mercy ni Lord, hindi na binibigay yung punishment na yun na dapat deserve natin. So, sana na-appreciate, GTA ako sa word na to, grace and mercy. Yeah. So, yung grace, binigay ng Panginoon, na-receive natin yung mga gandang bagay na hindi natin deserve. Pero mercy, hindi natin na-receive yung punishment na dapat deserve natin. So, yun. Okay. He shows mercy. He does not give us the punishment our sins deserve. He gives grace. He gives us salvation, forgiveness, and blessing we do not deserve. So sa point number 1 po, nakalagay po dito ay, God's love acted when we were helpless. Sabi po sa Romans 5:6,
Noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo. Ang principle po na nakapaloob doon ay God's love moves first when we are unable to help ourselves. Ang Diyos ang nagpasimula at nag-umpisa, ang unang nagmahal sa atin. Sabi nga sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Ang salitang may hina, ay hindi lang weak emotion, hindi lang siya emotion. Sabi natin, sinasabi natin weakness is yung iyakin, may hina loob. It means powerless. You cannot control anything. So, wala ka talagang power to do anything. Helpless. Walang tulong na dumarating. Unable to save ourselves. So, hindi sinabi ng Diyos, ayusin mo muna ang buhay mo. Kasi, hindi natin kaya yun. Hindi natin kayang ayusin ang buhay natin on our own. Ang sabi niya, hindi mo kaya, kaya ako ang kikilos. Lagi nating naririnig na nobody's perfect. We are work in progress under construction. So, wala pang perfect sa atin. So, kaya minsan, we judge others. Feeling natin, mas banal ako sa kanya. Mas banal ako sa iyo. Parang ganun. Kaya, dapat hindi ganun. Hindi ganun. Kasi lahat tayo under construction. Nasa process pa tayo lahat. Yan. So, sa illustration, may makikita kayo yan. Taong nalulunod. Hindi niya kaya sagapin ang sarili niya. So, kung walang rescuer, tiyak na ang kamatayan. Na-experience nyo na ba na maubos, halos magdamag kang umiiyak? Di maubos-ubos ang luha mo sa mga pangyayari o kahit naiisip mo pa lang, stress na stress ka na. Kung pakiramdam mo ngayon ay pagod ka na, ubos, wala ka ng lakas. You are not beyond God's love. You are exactly where grace meets you. So, meron akong experience na I think nasa Bohol nag-work yung asawa ko noon. Then, ilang days pa lang, biglang nawala akong contact. As in, lahat ng Facebook account niya, lahat ng cellphone number, hindi ko makontak. So, kinabahan na ako, nag-worry na ako ng sobra, Bohol yun, siyempre, ibang language din doon. So, hindi ko alam kung saan tatawag para magtanong kung kamusta yung asawa ko and everything. Talagang iyak ako na iyak. Kung bagay sa other word ay tuliro yung panahon na yun. Tapos, ang nilapitan ko lang ay si Pastora, nag-ask ako ng prayer request. Tapos nag-ask din ako ng help kila Adelea. Kasi mahina ang loob ko. Hindi ako mahilig. Takot ako sa telepono. Yung mag-i-inquire, tatawag ka sa... Kasi hotel resort. So, sabi ko, patulong naman, tawagan nyo, gano'n. So, tinawagan nila doon. Ang sabi sa kanila, nandun lang sa parang dorm. Pero nung pinuntahan na nung mga tao doon, wala na yung gamit niya, wala na siya doon. So, sabi ko, Lord, nasaan na asawa ko? Tapos talagang sinurrender ko lang kay Lord kasi wala naman ako magagawa eh. Hindi ko control. Then, sabi ni Pastora, try natin kontakin yung CTTP Bohol. May relative din kami doon. So, pupuntahan sana nila. Pero nung parang a week, nagkaroon na ako ng kumontak na sa akin ang asawa ko, ibang cellphone number.
Ibig sabihin, nag-awol siya dun sa company. Parang sobrang stress siya. Nag-awol siya. Without telling me, wala siyang sinabi ng iba. So ako naman, tinatawagan ako ng HR dito sa Manila. Kasi ako ang sawa. Sabi ko, hindi rin tumatawag sa akin. So, nung in-inform niya na ako, parang nag-try pa rin siya maghanap ng work doon. Pero sabi ko, kung anong kalooban ni Lord, mas maganda dito ka nung sa Manila. Tapos, kaya lumawas na siya ng Manila. So, parang yung time na yun, hindi ko talaga alam. Kasi hindi ako yun nga, wala rin akong kilalang friends niya doon, kung meron man. So, that time talaga, hindi ko alam ang gagawin ko. Talagang alam ko si Lord ang talagang tutulong sa akin. And salamat dun sa mga ginamit ng Lord to help me. Ayun. So, alam ko naman iniingatan ng Panginoon ang mga anak niya. Kaya, challenge sa atin, stop pretending to be strong. Admit your need for God. Sino pa ba? Sino pa ba sa atin dito yung hindi man lang maikwento? Siyempre, pipili ka rin ang pagkikwentuhan mo, di ba? Siyempre, lalo ng mga kapatiran, much better sa pareho kayo ng pananampalataya na ma-share mo yun. Pero stop to be strong. Yung minsan kasi talagang binabaraso natin, kaya ko pa to. Hindi ka pa magpipray kasi kaya mo pa. Kaya minsan inaalam ni Lord yung madurog ka para lang matutunan mo lumapit sa Panginoon. Yan. Admit your need for God. So pwede ba natin i-declare ngayon? Basahin natin. Yan. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Lord, I admit I need you. Sa nga. Lord, I admit I need you. Amen. Kung kumilos ang Diyos noong tayo may hina pa, gaano kalalim ang love na yun? Punta tayo sa point number 2. God's love is uncommon and sacrificial. Uncommon. Siyempre, hindi siya common. Unique, unusual, extraordinary. Tapos ang sacrificial naman, willing to suffer, willing to give up something valuable for the sake of others. Sabi sa Romans 5:7, bihirang mangyari na ang sino man ay mamamatay dahil sa isang matuwid. So, ang principle po dito ay human love hesitates, God's love sacrifices. Madalas po sa atin, at sa tao, may limitation talaga tayo. So, may mga times na hindi mo gagawin. Hindi ka nag-extend. Kasi nga, yun yung nature natin, selfish tayo. Human nature, selfish. Makasalanan. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay sacrifice. God's love sacrifices. So sabi ni Paul, bihira na nga ang mamatay para sa mabuting tao. Lalo na para sa masama. Pero dahil ang Diyos natin ay mahal tayo kahit noong una pa, kaya siya ay namatay para sa atin. Ang love ng Diyos ay hindi common, hindi siya conditional. Alam niyo, minsan meron din may mga linyahin akong ganyan. Hindi ko naman binabanggit sa asawa ko, pero may mga ganyan akong linya sa aking kaisipan. Lord, buti ka pa. Unconditional ang love mo sa akin. Bakit, minsan mga ibang tao, mga kapwa natin, bakit lagi tayong may kondisyon? Pag hindi mo ako mahal, hindi rin kita mahal. Pag di mo kinausap, di rin kita kakusapin. So may mga conditions talaga tayo. Kaya, pero sinasabi sa atin, ang love ng Lord ay hindi conditional. Ang tao ay may limit ang love. Yan nga. Kagaya nga ako, pag ayaw mo sa kanya, ayaw niya sa'yo, ayaw ko sa kanya, di wag. Minsan may gano'n na tayo, wala nang patiisan, wala na. Sabi nila, iba na panahon ngayon. Wala na daw martir ngayon.
Pero, iba pa rin talaga ang love ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, maging katulad natin siya eh. Diba? So, sana ma-realize natin or talagang hingin natin ang tulong ng Panginoon. Hindi ito madali. Ang mundo, mahal ka kapag pakinabang ka. Pero ang Diyos, minahal ka kahit wala ka nang maibalik. Sa aplikasyon, hindi mo kailangan patunayan ang worth mo sa Diyos. The cross already proved how valuable you are. Amen. Ang challenge po, stop measuring God's love by your performance. Kasi minsan talagang ang tayo, ang tawag doon? By works. Lord, gagawin ko to, Lord, ha? Bless mo ako. Lord, ang sipag-sipag ko, Lord, sa gawain mo, Lord, ha? Dapat i-bless mo ako. Parang tayong siga, di ba? Pero dapat hindi natin minimeasure yung na talagang kahit nga wala kang gawin, mahal ka ni Lord. Pero sa akin na may gawin ka. Ang laki talaga ng difference ng love ng tao kaysa sa love ng Diyos. Minsan ginagawa natin ang lahat sa thinking makukuha natin ang loob ng Diyos. Pag ganito ginawa natin, ang liit ng tingin natin sa Diyos. Maliit na God yung nakikreate natin. So, declare po natin, I am loved not because I deserve it, but because God chose me. Pwede ba ulit natin basahin? 1, 2, 3. I am loved not because I deserve it, but because God chose me. Amen. Kung ang love ng Diyos ay hindi ordinaryo at handang magsakripisyo, kanino niya ito ginawa? Point number 3, God's love was demonstrated while we were sinners. Sabi sa Romans 5:8, nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang principle po natin ay God's love perseveres even when we are undeserving. Hindi ka minahal ng Diyos pagkatapos mong magsisi. Minahal ka niya para ikaw ay magsisi. The cross is not a proof that we were worthy. It is proof that God's love always wins. Meron po akong picture dyan, para isang batang lalaro sa putikan. Sino po nakaranas sa inyo maglaro sa putikan? Yan. Pero, ewan ko lang, may putik pa ba ngayon? Okay. So, pag-uwi ng bahay, marumi siya, puno ng putik, pawis, yan. Hintayin ba ng magulang na maligo muna ang bata bago niya yakapin? Ngayon, oo. Pero noon, kumbaga, maligo muna siya. Talagang iba na talaga yung panahon, no? Iba na rin yung pag-iisip natin. Pero, dapat, diba? Kasi as a magulang, hintayin ba ng magulang na maligo muna yung bata bago yakapin? Hindi. Kahit marumi pa siya, lalapitan siya ng magulang, yayakapin. Tutulungan niyang maligo at lilinisin. Parang yung kwento ng prodigal son. Sobrang mahal talaga tayo ng Diyos. Pero iba talaga ginagawa ng tao, di ba? Kaya talagang, ang laki talaga ng difference. Ibang kaisipan ng Diyos, ibang kaisipan ng tao. Hindi ka tinatawag ng Diyos dahil malinis ka. Tinatawag ka niya para linisin ka. Ang challenge po dito ay, come as you are. Let God change you from the inside out. At ang declaration po natin, God's love didn't give up on me and never will. Basahin po ulit natin. God's love didn't give up on me and never will. Parang yung kanta natin, di ba kanina? His love never fails. So, maganda na natutunan po natin ito. Pero, kailangan din natin i-apply sa buhay natin. Kasi,
ang nais ng Diyos sa atin ay maging pareho din, or yung character ng Panginoon. Maging ganun din tayo. Hindi yung namimili din lang, Lord, ito lang gagawin ko kasi ito lang yung madali. Pero ang Lord, grabe, He never gives up on us. So sana, baka may mga friends ka dyan, may loved ones ka dyan, na ayaw mo nang ipag-pray. Ayaw mo nang invite din sa church. Ayaw mo nang, ganun. Kasi feeling mo, nag-give up ka sa, Lord, bahala ka na sa kanya. Oo, maganda yan. Pero sana, meron pa rin tayong effort na abutin ang ating mga kapatid. Kasi Lord, hindi nag-give up sa atin. Akala mo ba, ang bait-bait na natin? Hindi pa. Si Lord hindi nag-give up sa atin. So, sana ganun din tayo sa iba. We will never give up. Loving din. Mahalin din sila. In conclusion, teka lang, mawas na ba? Conclusion. Malinaw sa ang Romans 5:6-8. When we were helpless, God acted. When love was unlikely, God sacrificed. When we were sinners, God stayed. That's why we say with confidence, love always wins. Not because we are faithful, but because God is faithful. Ang final challenge po natin today, stop delaying your response to God's love. Stop disqualifying yourself. Stop running. Receive the love that always won for you on the cross. Ito po ay last slide. Declare this by faith. Pwede mo basahin natin lahat. I am not too broken, too sinful, or too late, because God's love always wins. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa kanyang salita. Let us all pray. Lord, napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong grace, sa iyong mercy. Salamat, Lord, for giving us chances, Lord, na magbago, na bumalik sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy mong for helping us, Lord, na mas lalo pa na maunawaan ng pag-ibig mo, ang character mo, Panginoon. Dahil yun ang nais mo rin maging kami, Panginoon, ay maging katulad mo. Kaya Lord, hinaan mo, Lord, na patuloy mo kaming magutin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa pagiging self-righteous namin. Pagiging selfish, Lord. Forgive us, Lord. Nais ka lang namin maburi, Lord. Kaya, Lord, ang buhay namin ay inaalay namin sa iyo, Diyos. Gamitin mo kami, Panginoon, na maging pagpapala sa aming church, sa aming surroundings, sa aming family, sa aming mga friends, sa lahat, Panginoon, ng nakakasalunguhan namin. Let your name be lifted up, Lord, sa buhay namin. Kaya, Lord, sa'yo namin, Panginoon, inaalay ang lahat. And thank you, Lord, na ikaw ang aming Diyos, ang mapagmahal na Diyos. Kaya we praise you, we honor you, God. Sa'yo na binabalik ang lahat na papuri at pagsamba ang pangalan ni Jesus. Amen. Let us pray para sa ating pagbibigay. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na Lord, napakayaman, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na nagpapaalala sa amin
Salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin, Lord. Unconditionally, Panginoon, minamahal mo kami. Kahit hindi po kami kaibig, O Diyos. Lord God, salamat po sa kabutihan mo dahil, Lord God, kahit hindi po kami, Lord, Lord, tapat, Panginoon, kung minsan, Panginoon, lagi kang tapat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya, O Diyos, sa provision mo sa araw-araw, Lord God, sa aming mga kalakasan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na patuloy ka, Lord God, na, Lord, kumigilo sa amin. Lord God, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga needs, Panginoon, na kahit, Lord, Lord, hindi kami nagsasabi sa inyo, Panginoon, iisip pa lang namin, Lord God, doon na, Panginoon, yung kasagutan mo, O Diyos. Salamat po sa mga kapatiran, Panginoon. Salamat po sa mga trabaho nila, O Diyos. I-bless mo po ito, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Lord God, maging sa kanilang workplace, Panginoon. Lord God, nawa magamit mo sila, O Diyos. Magiging influence sila ng ibang, Lord God, na mga kasama nila na hindi po mananampalataya, O Diyos. Nawa mag-shine sila, Panginoon, sa kanilang trabaho, Panginoon. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, na alisin mo sa aming mga puso, Panginoon, ang selfishness, Panginoon. Na Lord, na once na kami ay inyong, Lord, binibless, Panginoon, nanduroon pa rin, Panginoon, yung pasasalamat, patuloy na, Lord, pagbibigay, Panginoon, pabalik sa inyo, dahil, Lord God, lahat ng ito, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo. Kaya, Lord God, wala po kami, Lord, dapat, Lord, na ipag-alala, Panginoon, dahil, Lord God, lagi kang sumasagot, Panginoon, ng mga, Lord, mga kahilingan namin. Thank you, Lord God, nawa itong aming mga ibibigay, Panginoon, ay magagamit sa inyong, Lord, sa inyong kaluwalhatian, sa inyong kaharian, Panginoon, maging man sa aming mga pastors, mga misyonaryo, Panginoon, na ginagamit mo upang, Lord, magpalaganap ng mga salita. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo sila, Panginoon, na i-bless. Pagpalain mo kanilang mga kalusugan, O Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, paggampanan nila, Panginoon, ang kanilang mga, Lord, mga tungkulin, Panginoon Diyos. Samahan mo sila palagi at samahan mo kami palagi, O Diyos. Lord God, sa mga, Lord, kasama namin, sa mga mananampalataya namin, O Diyos, na Lord, naghahanap pa, Panginoon, ng trabaho. Lord God, ikaw po, Panginoon, mag-lead, Panginoon, kung saan po sila makasumpong, Panginoon, ng trabaho. O Diyos, salamat po, Panginoon. Maging aming mga kapatiran, Panginoon, na Lord, na mayroong mga iniindang karamdaman, O Diyos. Lord God, dalangin ko pang yung pagpapagaling sa kanila, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, na Lord, lukuban ng iyong banal na Espiritu, na Lord, huwag mawala ng pag-asa, at unang-una kang Lord, lalapitan, Panginoon, pag humingi ng tulong, O Diyos. Salamat po, Panginoon, purihin ka, patuloy kang, Lord, maluwalhati, Panginoon, hanggang sa matapos ang pananambahan namin ito. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Ayan, amen po sa ating lahat. At salamat sa ating preacher ngayon na nagbahagi ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Ayan. Reminder lang po sa PGL. Magkakaroon po ng PGL. Tsaka kung gusto niyo po mag-register, mag-register na po kayo. Tsaka, ano na lang, no? Ilang buwan na lang. Sa June. Ayan. Tuloy pa rin po yung natin. Ibon Challenge para po sa ating anniversary. At saka po yung meron po mamayang gaganapin na LMCS po sa SBC. Ay, LCMS po pala. Yan. Tsaka winelcome po namin si Darwin. Tayo. Brother. Yan. Praise God po sa atin. Yun lang po. Salamat. Purihin po ang Panginoon, talagang. Ayun po. Sige po, salamat po sa salita ng Panginoon na ating pong narinig. Talagang ang pag-ibig ng Diyos talaga ay unconditional, and tayo din ay tinuturuan ng Panginoon na i-extend natin lagi yung grace no matter what, na alam natin yung ano man yung katotohanan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Ayan, napakabuti po ng ating Panginoon. Patuloy po tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hayaan natin na magwakas po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos na tapat, mapagmahal, puno ng habag at hari ng mga hari. Panginoon, salamat po Panginoon sa salita mo sa umagang ito na amin o Diyos na napakinggan Panginoon. Lord, tunay Panginoon na ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin Panginoon ay hindi mapapantayan Panginoon. And Lord God, tinutulungan mo kami o Diyos na magampanan namin Panginoon yung mga bagay na ito Panginoon. Alam namin o Diyos na limitado kami Panginoon. But Lord, thank you. Thank you for demonstrating, Panginoon, yung love mo, una, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo, O Diyos, na talagang, Lord, yung pag-ibig mo ay amin, O Diyos, na mai-apply, Panginoon, sa bawat nakakasalamuha namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, at sa kung saan kami, Panginoon, ginagamit mo, Panginoon. Lord God, salamat po muli, Panginoon, sa pag-ibig mo na lagi naming nalalanghap sa bawat oras ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo lagi ay tunay na sobrang lawak, Panginoon, sa amin, O Diyos. Kaya, Lord God, help us, Lord God, na may apply namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Sa pamamagitan din, O Diyos, ng pag-share namin ng salita mo, O Diyos. Sa pamamagitan din ng, Lord, ng pagpapatawad ng nagkasala sa amin. Sa pamamagitan, O Diyos, ng Lord, na magpakumbaba kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng Diyos. Salamat po muli sa salita mo sa umagang ito na fresh, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Amin pong patuloy na itinataas ang aming mga kapatid, Panginoon, na nanghina, napagod, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na gumamit ka, O Diyos, ng kapatid na magsishare, na aakay muli, Panginoon, upang matulungan maibalik, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Lord God, sa aming pansamantalang paghiwalay sa umaga nito, patuloy, O Diyos, naming malanghap sa araw-araw at sa sandali ng aming buhay ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-reflect, Panginoon, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin kung saan mo kami dalhin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, sa bawat tahanan namin, O Diyos, ay managana lagi ang presensya mo, Panginoon, at ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat po muli sa umagang ito na napakadakila mo at tapat mo sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Liwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po sa bawat isa. Tayo po ay magkamayan.